Gusto mo bang malaman kung magkano ang gagastusin sa pag-process ng late registration ng birth certificate? Sa video na ito, alamin natin. Dahil napakarami na nagtatanong sa akin, nag-PPM sa akin, at inaalam kung magkano ba daw ang kanilang i-prepare na pera sa pag-process ng kanilang late registration ng birth certificate. Kasi nung nakaraang buwan, nakagawa kasi ako ng vlog sa process kung paano ba kumuha or mag-file ng late registration ng birth certificate. At kung hindi mo pa yun napanood at kung gusto mo malaman ang proseso, i-click mo yon or scroll down mo yan sa aking mga vlogs. Nasa popular po yun dahil nag-viral siya, and you can check this out at para malaman mo. So ngayon, nagtatanong sila kung magkano ba daw ang gagastusin. Ito nga ang some proof na nagko-comment sila. At yan ang ating pag-uusapan sa video ko ito. Pero bago yan, magpapakilala muna ako. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Mag-comment ka if nagustuhan mo ang content na ito. At kung may kakilala ka na hindi pa alam kung magkano ba ang kanilang i-prepare na pera para magastos sa pag-process ng late registration ng birth certificate, i-share mo na itong video sa kanila. At kung nais mo ako na tulungan, just help me by just subscribing it. Hanapin nyo yung pulang na may nakalagay subscribe. At kung nais mo na updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At ngayon, atin nang pag-uusapan ang content na ito. may nagtanong sa akin kung may pag-asa pa ba siya na magkaroon ng birth certificate. Because as of this moment, wala pa siyang pagkakilanlan o wala pa siyang birth certificate. At isa sa mga hinihingi talaga ng kumpanya ay ang birth certificate. At ngayon, isa sa mga nabasa ko sa vlog na may isang pinakamatanda na nagpa-late registration at alam mo ba ang kanyang edad? 99 years old. Doon pa siya nakakuha ng birth certificate or nahawakan ang kanyang birth certificate. So ikaw ngayon, meron ka pang pag-asa dahil according sa revised guidelines sa delayed registration ng birth certificate sa DILG-PSA Joint Memorandum Circular Number 2021-01 ay makakuha po tayo ng late registration ng ating birth certificate because ang birth certificate dapat inaasikaso yan siya at early as 30 days after kang ipinanganak. So kung hindi yan nagawa, at that moment, ang mangyayari, magpapa-late registration tayo. So ngayon, atin ang pag-uusapan ang late registration. Kung saan ba tayo pupunta kapag tayo ay magpapa-late registration. Marami sa akin ang nagtanong kung ano ba ang proseso sa pag-file ng late registration ng birth certificate. Dahil sa edad nila ngayon, wala pa talaga silang pagkakilanlan o wala silang maipakita sa kanilang trabaho na birth certificate. Dahil isa yon sa mga hinahanap ng kumpanya, so kinakailangan nilang kumuha. Ang tanong, paano ba kumuha ng kanilang birth certificate? Ano ba ang kanilang gagawin? Ang dapat nilang gagawin or ang dapat mong gawin is mag-file ka ng late registration ng birth certificate. Saan nga ba mag-file ng late registration ng birth certificate? Kung tayo ay magpapa-late registration ng ating birth certificate, tayo po ay pupunta sa LCRO or Local Civil Registry Office. Ang tanong, saan po ba nakalocate ang LCRO? Bawat munisipyo po may opisina ang LCRO kung saan nag-a-address sila, nag-cater sila ng mga concern regarding sa pagpa-late registration. Sa ating pagpunta sa LCRO, doon din tayo mag-apply. Ang una natin gawin is kukuha tayo ng application form at i-filled out natin lahat ng kinakailangan na detalye. Kapag mag-apply na tayo, unang hiningi talaga nila is ang Certificate of No Record. Kasi yan ay napapatunay na kinakailangang asikasuhin ka para magkaroon ka ng birth certificate. At kinakailangan munang pumunta ka sa PSA branch na malapit sa inyo.
So kung malapit lang sa inyo ang PSA branch, pwede kayong pumunta at kumuha ng Certificate of No Record ng iyong birth certificate. At magkano ba ang babayaran? Kapag ikaw ay pupunta doon sa PSA branch, 155 lamang po. At kung ayaw mo naman ng napakataas na pila, so pwede kang mag-avail sa mga services ng banks. Kasi may banks na nag-offer ng ganitong service. So, nasa 300 to 400 yung kanilang payment. So, kung kaya mo yun, so why not? And also, may other LCROs din na nag-offer na sila na mismo ang pupunta doon sa PSA para kuhanan ka ng Certificate of No Record. Pero hindi lahat ha, some of LCROs lang. So, kindly check sa inyong barangay or sa inyong munisipyo if merong nakapaskil na pwede silang mag-offer ng ganyang service kung meron. Kasi sa amin wala. So, other branches meron. So, kindly check na lang. Ito ang mga detalyeng hinihingi nila na ating isulat sa application form na ating hinihingi sa kanila. And wala pong bayad ang application form. So, make sure na magdala po tayo ng ballpen at saka kinakailangan na i-verify natin lahat ng ating naisulat sa application form. Ang ating full name, ang date of birth, huwag nating kalimutan, full name ng ating mga magulang, at petsa at lugar kung saan sila ikinasal kung kasal, at rason kung bakit hindi ka na rehistro. So yan na ang ilagay mo doon sa application form na isulat mo ng tama. I-verify mo, double check mo para walang problema. Sa lahat ng ating transaksyon, tayo talaga ay hinihingian ng IDs or proof of our identity. Isa din yan sa pamaraan para hindi sila mamodus, ma-scam, or ano pa ang mangyari. At para malaman din nila kung sino yung pagkukunan ng late registration ng birth certificate. So unang-una, kinakailangan may IDs ka. Kung estudyante, school IDs or card. Pangalawa is baptismal certificate. Makukuha po ito sa lying in kung saan ipinanganak. Barangay certificate. Yan po ay makukuha sa barangay. At saka affidavit of to disinterested person. At ito ay ipapaskil sa inyong barangay. At kung walang kukontra, ibig sabihin, approve na approve, tapos na ang iyong laban. Kung sa tingin nyo, napakamahal mag-process ng late registration, nagkakamali po kayo. Dahil ngayon, atin ang i-breakdown lahat ng gagastusin. Eto na yung moment of truth na malaman natin kung magkano ba ang gagastusin natin sa pag-process ng late registration. Una-una, ang babayaran natin is, and this estimation is based lang sa amin na lugar. So, kung magkaiba tayo, wag mo akong sisihin or wag kang magsabi na mali man yung information niya na binigay. So, nagkaiba po tayo ng LCROs at ito po yung sa amin. To disclaimer lang po. Certificate of No Record sa PSA na 155. So, kung sa LCRO ka, same lang din, 155. Or kung sa bank, 300 to 400. So, kung gusto mo na mataas na pila, so pwede ka sa magpila doon sa PSA branch. Kung ayaw mo naman, doon ka sa bangko, kung afford mo, kung may LCRO na nag-o-offer ng ganitong service, so you can avail that. At saka, kapag magpa-file ka, so babayaran mo ng 200 pesos at saka yung processing fee na 200 pesos. Kasi nakasaad yan sa Memorandum Circular Number 22-01 issued by PSA noong January 14, 2022 na ang mga LCROs ay magkukolekta ng hindi mag-exceed ng 200 pesos. At saka kung ang aplikante ay isang indigent, wala po siyang pagbabayaran, but kinakailangan niyang magpresenta ng Certificate of Indigency. So, advantage din sa mga indigent ang pagkuha nito
dahil wala po silang bayad. Yan po ang estimation at hindi ko na po sinali yung pamasahe kasi nakadepende kung magkano pamasahe dyan sa inyo or kung malapit lang ba ang LCRO sa inyo. So nakadepende yan sa inyo. So all in all, hindi siya aabot ng 1,000 yung i-prepare nyo na pera para sa pag-process nyo ng inyong late registration ng birth certificate. At kung may katanungan kayo na iba, may iba't iba din na presyo kapag ikaw ay magpa-correct ng spelling ng birth certificate, magpa-change or mali ng gender, at saka marami pang iba. So if yan ang inyong problema, so we'll make a separate vlog for that. And as of this moment, we'll just focus on this, no, kasi ito yung mga mostly tanong ng bayan na kinakailangan kong sagutan para wala na silang utang sa akin at para nabayaran ko na ding mga katanungan nila na ang tagal na. So iba 2 months ago nagtatanong and I don't want to wait them long. So kinakailangan ko na talaga magawa. And as of this moment kasi sobrang busy ko, but then I'm making a time to make this vlog. Kung naghahanap ka ng informative videos, search mo na ang aking YouTube channel, Roel Mendoza Tanyo, at doon makita mo ang lahat ng kinakailangan mo na mga informative videos at ginagawaan ko po yun ng paraan para kayo po ay magkaroon ng ideya kung ano ba yung mga bagay-bagay na dapat nyo malaman when it comes to making an IDs or kukuha ng IDs at lahat-lahat pa. Marami pa akong prepare or in-upload dyan na para sa inyo lamang. And I hope it really helps a lot sa inyong pinaggagawa. Nasanay nakabigay ako ng maraming inputs or knowledge sa pag-process nyo ng inyong late registration ng birth certificate. Actually, hindi lang isa yung binigay ko ng mga process, kundi ibinigay ko na talaga lahat kasi yung concern nila is magkano yung gagastusin. Ayaw ko naman magbigay ng half-baked na information na ma-deliver sa inyo. Gusto ko fully baked at saka lahat talaga complete ingredients para hindi na kayo magtanong-tanong, maghanap pa ng ibang contents dyan sa YouTube. Alam kong napakahirap maghanap ng mga contents no regarding sa ating concerns, at isa din ito sa mga mostly requested na gawan ko ng vlog. So hindi na ako nagdadalawang isip pa talaga na pagkuhanan kasi it's almost 2 months yung iba nagtatanong pero hindi ko pa nabigyan talaga ng sagot. So right now I am giving my everything to really help. And also, thank you so much for watching my vlogs, my contents. I am preparing that for you dahil alam ko na marami pang tao, hindi man ito makatulong sa inyo ngayon, but in the future, it really help sa lahat ng ginagawa nyo, lalo na sa pagkuha ng mga IDs. Marami akong mga nagawang vlog dyan na kahit minsan sobrang nakakapagod na harap ng camera, pero sa aking pagmamahal sa inyo, hindi ko itatapusin. Gagawin ko kayong motivation para sa aking journey. And this is me, Roel Mendoza Tanyo. Kung nais nyo kong suportahan, meron tayong super chat dyan, super thanks, join button, pipili lang kayo kung ilang pick or streak ang pipiliin nyo. So nasanay may nakuha kayo. Bye bye!